Ang mga dambuhalang chandelier sa grand ballroom ng hotel ay parang mga bituing nahulog mula sa langit, naliligo sa nagkikislapang diamante. Bawat kislap nito ay tumatama sa mga mamahaling alahas ng mga bisita, sa mga kopita ng champagne, at sa mga pekeng ngiting ipinupukol sa isa't isa. Ito ang taunang Gabi ng Pag-asa, charity gala, ang pinakatanyag na pagtitipon ng mga elite sa Maynila. At sa gitna ng lahat ng karangyaan, pakiramdam ni Leah ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang mundo. Habang ang kanyang asawang si Enzo, ang tinitingalang CEO ng Herrera Prime Holdings, ay abala sa pakikipagkamay at pagtanggap ng papuri, si Leah ay tahimik na nakatayo sa gilid. Ang kanyang simpleng dark sapphire gown, kahit gawa pa ng isang kilalang designer, ay tila naglaho sa gitna ng mga magagarang kasuotan ng ibang mga babae. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na may bahagya ng umbok. 5 buwan. 5 buwan na niyang dinadala ang kanilang panganay. Ito dapat ang pinakamasayang yugto ng buhay niya, ngunit sa bawat segundong lumilipas, isang malamig na kurot ang nararamdaman niya sa puso. "Darling, you look stunning." Bati ng isang matandang ginang na dumaan, kasama ang asawang negosyante. Ngumiti si Leah, isang ngangiting sanay na niyang isuot, na parang maskara. "Salamat po, Tita Elena. Kayo rin po, napakaganda ninyo ngayong gabi." "Oh, this old thing." Tumawa ang ginang, iwinagayway ang kamay na puno ng singsing. "By the way, congratulations again on the baby. Enzo must be thrilled." "Opo, sobrang saya po namin." Sagot ni Leah habang ang mga mata niya ay hinahanap si Enzo sa dagat ng mga tao. Nakita niya ito. Nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga lalaki, hawak ang isang baso ng whiskey. Gwapo. Makisig. Ang lalaking pinangarap ng lahat. Ang lalaking binitiwan niya ang kanyang namumukadkad na karera bilang isang landscape architect para lang paglingkuran. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong ngumiti sa kanya, isang formal na ngiti, hindi ang ngiting para lang sa kanya. Itinaas nito ang baso, isang senyas na nagsasabing, "Maayos lang ako dito." Tumango na lang si Leah at muling bumalik ang pakiramdam ng pag-iisa. Ilang sandali pa nahawi ang mga tao at isang figura ang tila may sariling entablado. Si Ava, ang marketing director ng kumpanya ni Enzo. Nakasuot ito ng isang kulay dugong gown na hapit sa kanyang perpektong katawan na may mahabang hiwa sa hita. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante at ang kanyang pulang labi ay nakangiti na parang alam niya ang lahat ng sikreto sa silid na yon. Hindi siya lumapit kay Enzo. Sa halip, kinausap niya ang mga board member, ang mga investor, at sino mang may pangalan. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat tawa niya ay may himig ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata ni Leah ay hindi nalilinlang. Nakikita niya ang bawat pasimpleng sulyap ni Ava kay Enzo at ang bawat segundong pagnanakaw ng tingin ni Enzo kay Ava. Isang pader ng yelo ang tila biglang humarang sa pagitan nilang mag-asawa. Isang pader na hindi niya nakikita, pero ramdam na ramdam niya ang lamig. "Hija." Napalingon si Leah sa malamig na boses na yon. Si Doña Imelda Herrera ang kanyang biyenan. Nakatayo ito sa kanyang likuran, suot ang isang itim na Filipiniana na may burda ng perlas, ang muka ay walang emosyon. "Mama." Bati ni Leah sabay tangkang humalik sa pisngi nito. Ngunit bahagyang umiling si Doña Imelda, senyales na hindi kailangan. Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay mapanuri na parang isang appraiser na tinitingnan kung tunay o peke ang isang hiyas. "Your dress is simple," sabi nito sa wakas. Hindi isang papuri, kundi isang obserbasyon. "But charming, of course." "Salamat po, Mama. Ayoko po kasing masyadong magarbo, lalo na't..." Hinawakan ni Leah ang kanyang tiyan. "Of course, you must protect the air," sabi ni Doña Imelda. Ang tingin ay lumipat kay Enzo, na ngayon ay papalapit na sa kinaroroonan ni Ava. "My son is working so hard. The pressure is immense.
He needs all the support he can get. May diin ang huling mga salita, isang pahiwatig na hindi maikakaila. Pakiramdam ni Leah ay sinampal siya. Siya pa ba ang hindi nagbibigay ng suporta? Siya na isinuko ang lahat. I'm doing my best, Mama. Mahinang sagot ni Leah. Isang matipid na ngiti lang ang isinukli ni Doña Imelda bago ito nagpaalam para batiin ang isang senador na kararating lang. Naiwan si Leah na mas lalong nanlamig. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila biglang naging mabigat, parang sinasakal siya. Nagpasya siyang kumuha ng tubig. Habang naglalakad, nakita niyang nag-uusap na sina Enzo at Ava sa isang sulok malapit sa terrace. Hindi sila magkalapit, ngunit ang paraan ng kanilang pag-uusap ay tila may sarili silang bula na walang sino mang pwedeng pumasok. Nakikita niya ang pagtawa ni Enzo, isang tunay na tawa, malakas at walang pag-iingat. Ang tawang iyon na matagal na niyang hindi naririnig kapag silang dalawa lang. Napatigil si Leah sa likod ng isang malaking haligi ng bulaklak, nagkunwaring may inaayos sa kanyang hikaw. Sapat na ang layo niya para hindi mapansin, pero sapat na ang lapit para marinig ang mga pinag-uusapan. The board is getting impatient, Enzo. We need to close the deal with the Japanese investors by next week. Seryosong sabi ni Ava, ang boses ay professional, pero may halong pag-aalala. I know. Sagot ni Enzo, ginugulo ang buhok sa frustrasyon. Dad would have closed this in a day. I feel like I'm always chasing his shadow. Hey! Malambing na sabi ni Ava at hinawakan nito ang braso ni Enzo. Isang hawak na dapat ay para sa kaibigan lang, pero nagtagal ito ng ilang segundo. You're not your father. You're better. You just need to believe it. Tumingin si Enzo kay Ava, isang tingin na puno ng pasasalamat at kung ano pang emosyon na hindi na kayang kilalanin ni Leah. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip. Nagpasya siyang umalis na. Hindi na niya kaya. Lalapitan na sana niya si Enzo para magsabing uuwi na sila nang marinig niya ang bulong ni Ava. Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa natitira niyang pag-asa. Hindi kanya maiintindihan, Enzo. Bulong ni Ava, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang asawa. Ang bigat ng dinadala mo. Ako lang ang nakakaalam. Hindi kanya maiintindihan. Ang apat na salitang yon ay tumusok sa puso ni Leah na parang mga bubog. Ang buong ballroom ay tila nawalan ng tunog. Ang maririnig lang niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang puso at ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Siya, ang asawa niya, ang ina ng magiging anak niya. Siya raw ang hindi makakaintindi. Nakita niyang tumango si Enzo, isang maliit at halos hindi mapansing pagtango. Iyon na. Iyon na ang kumpirmasyong kinatatakutan niya. Hindi na siya lumapit. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang mga kamay ay nanginginig. Bumalik siya sa kanilang mesa at naupo nakatingin sa kawalan. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik si Enzo, ang muka ay bumalik na sa pagiging formal. Are you okay? You look pale. Tanong nito, umuupo sa tabi niya. Pagod lang siguro. Sagot ni Leah, hindi tumitingin dito. Pwede na ba tayong umuwi? In a while, I just need to talk to Congressman De Villa. Sabi ni Enzo, ang atensyon ay nasa kabilang mesa na. Hindi na sumagot si Leah. Hinintay niya ang sandaling iyon na naging 30 minuto. Sa buong panahong iyon, hindi na muling nagsalita si Enzo sa kanya. Ang biyahe pauwi sa kanilang mansyon sa Ayala, Alabang ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana ng kanilang mamahaling sasakyan, ngunit para kay Leah ang lahat ay malabo. Ang tanging malinaw ay ang sakit na nararamdaman niya. Si Enzo ang nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang panga ay matigas, ni hindi ito sumusulyap sa kanya. Parang hangin lang siya. Isang palamuti na isinama sa isang party at ngayon ay iuuwi na para itago ulit sa kahon. Nang pumasok sila sa gate ng kanilang village,
Hindi na napigilan ni Leah ang sarili. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas sa bibig niya garalgal at puno ng sakit. Enzo, hindi lumingon ang lalaki. May namamagitan ba sa inyo ni Ava? Sa wakas na tanong na niya, ang tanong na matagal nang kumakain sa kanyang kaluluwa. Hindi sumagot si Enzo, ngunit ang katahimikan niya ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Dahan-dahan nitong ipinarada ang sasakyan sa garahe, pinatay ang makina, at ang tanging maririnig na lang ay ang kanilang mga paghinga. Lumingon ito sa kanya. Sa dilim ng kotse nakita ni Leah ang mga mata ng kanyang asawa. Wala na ang pagmamahal na dati niyang nakikita roon. Ang naroon na lang ay isang malamig na galit. Isang galit na nagbababala. Ang katahimikang yon ay ang sagot. At alam ni Leah sa pagbaba nila ng sasakyang ito, isang bagyo ang sasalubong sa kanila sa loob ng kanilang ginintuang kulungan. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas lalong naging mabigat pagpasok nila sa malawak na sala ng kanilang mansyon. Ang bawat sulok ay perpektong nakaayos mamahalin ang bawat muebles, ngunit ang hangin ay kasinlamig ng yelo. Inihagis ni Enzo ang susi ng kotse sa isang babasaging tray sa ibabaw ng console table. Ang tunog ay pumunit sa katahimikan na parang isang putok ng baril. Huminto si Leah sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan nitong sumabog. Hindi na niya kayang manahimik. Ang imahe ni Enzo at Ava, ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga bulungan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Enzo, please! Ulit niya, ang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng determinasyon. Sagutin mo ako, may relasyon ba kayo ni Ava? Dahan-dahang hinarap siya ni Enzo. Niluwagan nito ang kurbata sa leeg na parang sinasakal na siya. Ang kaninang malamig na galit sa kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. At ano kung meron? Anya, ang boses ay mababa at mapanganib. Anong gagawin mo? Mag-iiyak? Magwawala? You should be thankful, Leah. I gave you this life. I lifted you from your simple world. Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal, ang simple niyang mundo. Ang mundong masaya siya, kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa presyo ng damit o sa laki ng bahay. Simple ang mundo ko, Enzo, pero totoo. Sagot ni Leah, tumutulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi tulad dito. Hindi tulad sa'yo. Narinig ko kayo kanina. Narinig ko ang sinabi niya na hindi kita maiintindihan. Ako pa. Ako na asawa mo. Ako na isinuko ang lahat para sa'yo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Enzo. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Isinuko o ginamit mo ako para makaahon. Huwag kang magmalinis, Leah. Alam nating pareho na maswerte ka habang ikaw ay abala sa pagdidilig ng mga halaman at pagdedesenyo ng hardin para sa iba. Ako ang bumubuhat sa isang imperyo. Ang pressure na pasan ko, hindi mo kailanman maiintindihan. Ang paghamak sa kanyang dating propesyon ang tuluyang sumira sa pader ng pagtitimpi ni Leah. Ang pagdidilig ng halaman na, yon ang bumuhay sa akin, Enzo. Ang mga pangarap ko, ang karera ko, lahat yon, binitiwan ko para sa pamilyang pinangako mo sa akin. Sigaw niya, pabalik ang sakit ay nagiging galit na. Hindi para maging palamuti mo lang sa mga party, hindi para panoorin kang lumandi sa ibang babae sa harap ko. Sumusobra ka na. Dumagundong ang sigaw ni Enzo sa buong kabahayan. Sa isang iglap ang kanyang galit ay naging pisikal. Iwinasiwas niya ang kanyang braso at sa isang malakas na paghampas lahat ng nasa ibabaw ng coffee table, mga mamahaling magazine, isang kristal na florera na puno ng puting rosas at ang wedding portrait nilang dalawa na nasa silver na frame ay bumagsak at nagkalat sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal at salamin
ay umalingaw-ngaw. Napasigaw si Leah sa takot na paatras siya. Ngunit sa halip na huminto, mas lalo pang nanlisik ang mga mata ni Enzo. Parang isang hayop na nakawala sa koral. Pagod na ako sa pagiging selosa mo, sa pagiging makitid ng utak mo. Patuloy nitong sigaw, dinuduro siya. Sinubukan ni Leah na abutin ang braso nito. Enzo, tama na. Parang awa mo na. Pakiusap niya, ang isip ay nasa sanggol na nasa sinapupunan niya. Ang baby. Baka mapaano ang baby natin. Ang pagbanggit sa sanggol ay tila mas lalo lang nagpaalab sa kanyang galit. Marahas nitong iwinaksi ang kanyang kamay. Huwag mong gamitin ang bata sa akin. Sa pagpupumiglas ni Leah na kupmapit nagsimula. Ang isang maikling giyagis. Tinulak siya ni Enzo palayo. Hindi isang simpleng tulak, isang malakas marahas na pagtulak na puno ng galit. Nawalan ng balanse si Leah. Ang kanyang likod ay tumama ng malakas sa isang matangkad na glass display cabinet na naglalaman ng mga antigong porselana ng pamilya Herrera. Crash! Ang tunog ay mas malakas, mas nakabibingi kaysa sa nauna. Ang salamin sa likod niya ay nabasag at naging 1,000 piraso. Naramdaman ni Leah ang matutulis na bubog na tumusok sa kanyang braso at likod habang siya ay bumagsak sa sahig. Napasigaw siya, isang sigaw na pinaghalong sakit at matinding takot. Agad niyang niyakap ang kanyang tiyan, ang buong katawan ay nanginginig, habang nakahandusay sa gitna ng nagkalat na bubog at pira-pirasong porselana. Ang sapphire niyang gown ay may bahid na ng dugo mula sa mga sugat. Enzo, usal niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Sa isang sandali ang mundo ay tumigil. Nakatayo si Enzo, ng lalaki ang mga mata, ang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Tila nagulat sa sarili niyang ginawa. Nakita niya si Leah sa sahig, nakita niya ang dugo, nakita niya ang takot sa mukha nito. Isang segundong katahimikan kung saan nagkaroon ng pagkakataong manaig ang katinuan. Ngunit ang pride, ang galit, ang pagiging isang Herrera ay mas malakas. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pagkainis, hindi pagsisisi, hindi awa, inis. Na para bang si Leah pa ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang naglakad. Hindi pa palapit kay Leah para tulungan, kundi para lampasan siya. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tumapak sa ilang piraso ng bubog, lumilikha ng nakakakilabot na tunog ng pagkadurog. Nilampasan niya ang kanyang asawang nakahandusay at duguan sa sahig na parang isa lang itong basura. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanyang pribadong study. Binuksan ang pinto, pumasok, at sa isang malakas na pagkalabog isinara ito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang huling dagok. Naiwan si Leah sa sahig mag-isa sa malawak at malamig na sala na papalibutan ng mga bubog ng kanilang nasirang pagsasama. Ang sakit ng kanyang mga sugat ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pero habang yakap-yakap niya ang kanyang tiyan, ang matinding takot para sa kanyang anak ay dahan-dahang nag-apoy at naging isang bagong damdamin. Hindi na ito sakit, hindi na ito takot. Ito ay desisyon. Sa gitna ng kanyang mga luha at nanginginig na paghinga, isang bagay ang naging malinaw sa kanyang isipan, mas malinaw pa sa kislap ng mga bubog sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Kailangan kong makaalis dito. Ilang minuto ang lumipas, o baka oras, hindi masabi ni Leah. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang garalgal na paghinga at ang mabagal na pagtibok ng puso sa kanyang tainga. Nakahandusay pa rin siya sa sahig, ang pisngi ay nakadikit sa malamig na marmol sa gitna ng mga bubog. Bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng matatalas na kirot mula sa mga sugat sa kanyang likod at braso. Ngunit ang sakit na yon ang gumising sa kanya, ang takot. Ang matinding takot para sa buhay na dinadala niya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan gamit ang mga braso na nanginginig, itinulak niya ang sarili paangat.
Naramdaman niya ang pagdulas ng ilang maliliit na piraso ng bubog sa kanyang balat. Hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang bagay, ang nakasarang pinto ng study ni Enzo. Isang pader, isang hangganan, at sa likod nito ay ang halimaw na dati niyang tinawag na asawa. Mula sa ilalim ng pinto, may naaaninag siyang liwanag at naririnig niya ang mahinang boses ni Enzo. May kausap ito sa telepono. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi, ngunit ang tono ng boses nito, galit na guutos, ay sapat na para malaman niyang hindi siya ligtas. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Pinilit niyang tumayo nangangapa sa pader para sa suporta. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin sa dingding na hindi nabasag. Ang kanyang mamahaling gown ay punit at may bahid ng dugo. Ang kanyang buhok ay gusot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, may bahid ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng isang inang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Dahan-dahan, halos gumagapang umakyat siya sa ingrandeng hagdanan patungo sa kanilang silid-tulugan. Bawat hakbang ay isang pagsubok ng kanyang determinasyon. Pagdating sa itaas, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha siya ng isang duffel bag mula sa walk-in closet. Nanginginig ang mga kamay habang inilalagay niya sa loob ang ilang mahahalagang bagay, ang kanyang wallet, pasaporte, ilang damit, at ang kanyang lumang cellphone na matagal na niyang hindi ginagamit, isang cellphone na hindi alam ni Enzo. Huminto siya sandali sa harap ng drawer kung saan nakatago ang mga unang bagay na binili niya para sa sanggol. Kinuha niya ang isang pares ng maliliit na medyas na kulay puti at isang maliit na bonnet. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib, humuhugot ng lakas. Nang akma na niyang isasara ang bag, narinig niya ang mga yabag ni Enzo sa ibaba. Papalabas na ito ng study. Natigilan si Leah, ang puso niya ay kumalabog na parang tambol. Mabilis niyang isinara ang bag at itinago ito sa ilalim ng kama. Tumakbo siya patungo sa banyo, binuksan ang gripo at nagkunwaring naghihilamos. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Enzo. Hindi ito nagsalita. Narinig ni Leah ang pagbukas ng aparador, ang kalansing ng sinturon at ang tunog ng pagpapalit ng damit. Lumabas si Leah mula sa banyo, ang buhok ay basa na kayuko. Dumaan si Enzo sa tabi niya, amoy alak at galit. Maglinis ka sa ibaba. Utos nito, ang boses ay walang emosyon na para bang naguutos sa isang katulong. May darating akong bisita bukas ng umaga. Ayokong makita ang kalat na ginawa mo. Ang kalat na ginawa ko, halos masuka si Leah sa sinabi nito. Ngunit tumangulang siya, hindi umiimik. At isa pa. Dagdag ni Enzo, huminto sa may pinto. Huwag na huwag mong susubukang tumawag sa kuya mo. Huwag kang gagawa ng eksena. Intindihin mo, Leah. Kapag sinubukan mong sirain ako, sisirain din kita. Pagkasabi niyoon, umalis ito at muling narinig ni Leah ang malakas na pagkalabog ng pinto ng study sa ibaba. Naiwan siyang nanginginig sa gitna ng silid, ang banta. Iyon ang huling kailangan niya para makumbinsi. Hindi lang ang sarili niya ang nasa panganib. Hinintay niya ang ilang minuto. Tiniyak niyang abala na ulit si Enzo. Kinuha niya ang bag mula sa ilalim ng kama, dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanilang silid at sumilip. Walang tao. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, iniiwasan ng mga baitang na lumalangit-ngit. Ang sala ay isang war zone pa rin. Maingat niyang tinahak ang daan sa gitna ng mga bubog. Ang mga mata ay hindi inaalis sa pinto ng study. Nang makarating siya sa pinto, palabas, huminga siya ng malalim. Hinawakan ng doorknob, pinihit. Isang maliit na click, at sa wakas bumukas ito. Ang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, malamig at sariwa. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo
Sa mansyon palayo sa ginintuang hawla, ang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Pagdating sa guardhouse ng village, huminto siya habol ang hininga. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bag. Ang baterya ay halos maubos na. Nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang isang numero. Ang nag-iisang numero na alam niyang sasagip sa kanya. Kuya! Nagring ito ng isang beses. Tatlo. Leah! Sagot ng isang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Si Daniel, ang kanyang kuya, ang kanyang tagapagtanggol. Sa pagkarinig pa lang sa boses nito, ang lahat ng lakas at pagtitimping inipon ni Leah ay biglang bumigay. Bumuhos ang kanyang mga luha na parang sirang gripo. Kuya, hikbi niya halos hindi na makapagsalita. Kuya, tulong. Leah, anong nangyari? Nasaan ka, bakit? Bakit ka umiiyak? Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Ang boses ay puno na ng pag-aalala at pagkasindak. Sinaktan ka ba niya, Leah, magsalita ka? Nasa labas ako ng village. Hirap na sabi ni Leah sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kuya, natatakot ako. Parang awa mo na sunduin mo ako. Oo. Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Just stay there. I'm on my way. Sigaw ni Daniel sa kabilang linya at narinig ni Leah ang kalabog ng mga susi. Alam niyang tumatakbo na ito. Pinatay niya ang tawag. Gamit ang natitirang lakas ng baterya, nag-book siya ng taxi gamit ang isang app. Hindi niya kayang maghintay sa loob ng village. Pakiramdam niya anumang oras ay lalabas si Enzo at hahanapin siya. Nang dumating ang taxi, mabilis siyang sumakay, ibinigay ang address ng kondo ni Daniel sa Makati. Sa buong biyahe nakatingin lang siya sa bintana, pinapanood ang paglayo ng mga ilaw ng Ayala Alabang. Ang bawat metro na kanilang nilalakbay ay parang isang metrong paglaya. Ngunit ang takot ay nakakapit pa rin sa kanya na parang isang malamig na kamay. Pagdating sa tapat ng gusali, naghihintay na sa lobby si Daniel. Nakapantulog pa ito, halatang nagmamadali. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Pagbaba ni Leah ng taxi, sinalubong agad siya ni Daniel. Nang makita nito ang kanyang itsura ang duguan at punit na damit ang mga pasa na nagsisimula nang lumitaw sa kanyang braso ang bakas ng mga tuyong luha. Sa kanyang pisngi ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng nanlilisik na galit. Wala nang tanong-tanong, niyakap siya nito ng mahigpit. At sa loob ng mga bisig ng kanyang kuya, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Leah na ligtas siya. Doon na tuluyang bumuhos ang lahat ng sakit, takot at pighati. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala na sa wakas ay natagpuan na. Shh! Tahan na, Leah. Nandito na si kuya. Ligtas ka na. Bulong ni Daniel, hinahaplos ang kanyang buhok. Inalalayan siya nito, papasok sa elevator at patungo sa kanyang unit. Pagpasok nila sa loob, iniupo siya ni Daniel sa sofa. Kumuha ito ng first aid kit at maligamgam na tubig. Tahimik at maingat nitong nilinis ang kanyang mga sugat. Hindi ito nagsasalita, ngunit nakikita ni Leah ang pagtiim ng kanyang bagang sa tuwing may nakikita itong bagong galos. Nang matapos umupo si Daniel sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sabi nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na bagyo. At ikinuwento ni Leah ang lahat. Ang gabi sa gala, si Ava, ang pag-uusap nila sa kotse, ang pagsabog ni Enzo sa sala, ang pagtulak, ang nabasag na salamin, ang paglampas sa kanya na parang basura, ang banta. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Daniel ay unti-unting nag-iba. Mula sa pag-aalala naging awa at sa huli isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang mga kamao niya ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nang matapos si Leah, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumayo si Daniel, naglakad-lakad sa sala
na para bang sinusubukang kontrolin ang sarili para hindi sumabog. Huminto ito sa harap ng malaking bintana na tanaw ang nagkikislapang mga ilaw ng Makati. Lumingon ito kay Leah at sa sandaling iyon, hindi na kapatid ang nakita ni Leah. Ang nakita niya ay si Daniel De Leon, ang isa sa pinakamatalas na corporate lawyers sa bansa. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Hindi siya pwedeng makalusot dito. Sabi ni Daniel, ang boses ay matigas na parang bakal. Hayop siya. Umiling si Leah, muling tumulo ang luha. Ayoko ng gulo, kuya. Gusto ko lang maging ligtas kami ng anak ko. Lumuhod si Daniel, sa harapan niya pinantay ang kanilang mga mata. Makakamit mo yan, Leah. At higit pa dyan, makakamit mo ang hustisya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Pangako, pananagutan niya ang bawat patak ng luha mo, magbabayad siya. Ang pangakong yon binitawan sa gitna ng gabi, sa isang tahimik na apartment sa Makati, ay ang simula ng lahat. Ito ang unang bala na isinabak sa isang digmaang hindi pa alam ni Leah kung paano lalabanan. Ngunit habang nakatingin sa determinadong mukha ng kanyang kuya, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila mas matalim, mas walang awa. Mula sa bintana ng kondo ni Daniel, pinanood ni Leah ang abalang syudad sa ibaba. Kagabi, ang mga ilaw nito ay parang mga bituin na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngayong umaga, para itong isang gubat na puno ng panganib. Kagagaling lang niya sa banyo. Suot niya ngayon ang isang maluwag na t-shirt at pajama pants na ipinahiram ni Daniel. Ang kanyang mamahaling gown ay nakatambak sa isang sulok punit at may mga tuyong bahid ng dugo, isang malagim na paalala ng nagdaang gabi. Maingat na ginamot ni Daniel ang kanyang mga sugat, ngunit ang mga pasa ay nagsisimula nang lumitaw mga markang kulay ube sa kanyang maputing balat. Naabutan niya ang kanyang kuya sa kusina, nagtitimpla ng kape, ang muka ay seryoso. Wala na ang malambing na kuya na nakikipagbiruan sa kanya. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may pasa na digmaan sa kanyang mga balikat. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Daniel, iniabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Nakatulog ka ba? Umiling si Leah. Bawat pikit ko nakikita ko siya, kuya. Nakikita ko yung mga mata niya. Umupo si Daniel sa tapat niya. Leah, kailangan nating mag-usap. Alam kong pagod ka at nasasaktan, pero kailangan nating kumilos. Mabilis. Tumango si Leah, hinigpitan ng hawak sa tasa. Anong gagawin natin? Tawagan ko ang abogado ko. Si Attorney Jose Reyes. He's the best, one of the sharpest minds in corporate law. Paliwanag ni Daniel. Corporate law, kuya, hindi ito business deal. Pamilya to. Exactly. Putol ni Daniel, ang mga mata ay matalim. This isn't just about a husband hurting his wife anymore. This is about a Herrera. Their name is their biggest asset and they will do everything to protect it. Kailangan natin ng taong sanay makipaglaban sa mga pating, at si Attorney Jose, isa siyang dambuhalang pating. Maya-maya pa nasa loob na sila ng isang maluwag at malamig na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Ang buong dingding ay salamin tanaw ang buong syudad. Ang mesa ay gawa sa solidong mahogany at ang mga upuan ay balot sa itim na katad. Lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at pera. Si Attorney Jose Reyes ay isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang edad 50, may manipis na salamin at mga matang tila kayang basahin ang kaluluwa ng kausap. Kalmado itong nakinig, habang muling isinasalaysay ni Leah ang buong pangyayari. This time, iba na. Hindi na ito ang hagulgol ng isang biktima sa kanyang kuya. Habang nagsasalita si Leah, ang boses niya, kahit nanginginig pa rin, ay may bagong bigat. Bawat salita ay isang katotohanan. Bawat detalye ay isang ebidensya. Ang takot ay nandoon pa,
Ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Gusto kong malaman niya na tapos na ang pananahimik ko. Pagtatapos ni Leah ang mga mata, ay nakatitig ng diretso kay Attorney Jose. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Inalis ni Attorney Jose ang kanyang salamin at ipinatong sa mesa. Huminga siya ng malalim. Mrs. Herrera. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit seryoso. What you have is a clear case of domestic violence under Republic Act 9262. But huminto siya at ang ngunit na yon ay binitin sa hangin na parang isang espada. Your husband is not just any man. He is Enzo Herrera. The media loves him. The business world respects him. Malakas ang impluensya niya. They will fight back and they will fight dirty. Handa ka ba doon? Tumingin si Leah kay Daniel na tumango bilang suporta. Muli siyang humarap sa abogado. Handa po ako. Good, sabi ni Attorney Jose. First, we need to document everything. Kailangan kita dalhin sa ospital para makakuha ng medical certificate. Every bruise, every scratch needs to be on record. We need to take pictures. Second, the threat. That's a separate violation. Daniel, I need you to secure any proof, any witness if possible. Ang mga katulong sa bahay, sabi ni Daniel. Manang Rosa, the head maid. She's been with the family for decades. Baka may narinig siya. She will be scared, babala ni Attorney Jose. Loyalty is a powerful chain, but we will try. Habang nag-uusap ang dalawang abogado, naramdaman ni Leah ang bigat ng laban na kanilang papasukin. Hindi ito simpleng paghihiwalay. Ito ay isang giyera. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpaplano, biglang nagring ang cellphone ni Leah, ang cellphone na bigay ni Enzo. Nagkatinginan sila. Sa screen lumitaw ang isang pangalan na nagpalamig sa kanyang dugo, Doña Imelda. Huwag mong sagutin, mabilis na sabi ni Daniel. No, let her answer. Sabi naman ni Attorney Jose, ikinumpas ang kamay. Put it on speaker. Let's hear what she has to say. Nanginginig na pinindot ni Leah ang accept at speaker. Hello, Mama. Leah, nasaan ka? Ang boses ni Doña Imelda ay malamig, walang bahid ng pag-aalala. Ito ay boses ng isang reyna na tinatawag ang isang alagad na wala sa kanyang pwesto. Nasa labas lang po ako, sagot ni Leah, isang matagal na katahimikan. Nakausap ko si Enzo. He told me what happened. This childish tantrum of yours has to stop. Umuwi ka na. Hindi makapaniwala si Leah sa kanyang narinig. Childish tantrum. Mama, sinaktan niya ako. Itinulak niya ako sa salamin. And what did you do to provoke him? Ganti ni Doña Imelda, ang boses ay mas lalong tumigas. Leah, let's be practical. Ang mga problemang ganito ay hindi inilalabas ng pamamahay. It reflects badly on the family name, on Enzo's career. Ang pangalan ng pamilya, ang career niya, Mama. Paano naman ako? Paano ang apo ninyo? Hindi na napigilan ni Leah ang sarili. The heir is my primary concern, sabi ng matanda. Which is why I'm offering you a solution, a way out. Ayaw mo na kay Enzo, fine. I will give you a generous amount, more money than you've ever seen in your life. You can go anywhere you want, live comfortably. Just sign the papers, keep your mouth shut, and disappear. Ang alok. Ang malamig, walang kaluluwang alok. Hindi ito solusyon. Isa itong insulto. Binibili siya. Binibili ang kanyang pananahimik. Binibili ang kanyang dignidad. Ang dugo sa katawan ni Leah ay biglang kumulo. Ang takot ay napalitan ng dalisay na galit. Tiningnan niya si Daniel na ang panga ay halos bumasag na sa pagtiim. Tiningnan niya si Attorney Jose na nanatiling kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi po ako for sale, Mama. Matigas na sabi ni Leah, ang bawat salita ay may bigat. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Don't be a fool, Leah. You cannot win against us. Think about it.
It's the best deal you'll ever get. Hindi na niya kaya. Pinatay niya ang tawag. Ibinagsak ang cellphone sa mesa na para bang isang makamandag na ahas. Huminga siya ng malalim ang dibdib ay umaalon sa galit. Narinig niyo yon? Sabi niya hindi sa isang partikular na tao, ganoon lang. Pera. Para sa kanila lahat kayang bilhin. Tumayo si Attorney Jose. Now we know how they will play this game. Good. At least we are prepared. Habang pauwi sila sa kondo ni Daniel, ang katahimikan sa loob ng kotse ay puno ng tensyon. Ligtas siya sa pisikal na presensya ni Enzo, ngunit naramdaman niyang ang mga galamay ng kapangyarihan ng mga Herrera ay nagsisimula nang humabol sa kanya. Pagdating nila sa apartment, agad siyang nagtungo sa silid para magpahinga. Nahiga siya sa kama, ngunit ang isip niya ay ligalig. Ang boses ni Doña Imelda ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. You cannot win against us. Biglang nag-vibrate ang cellphone na iniwan niya sa mesa. Hindi ang luma, kundi ang bigay ni Enzo. Nagdalawang isip siyang tingnan ito, ngunit may nagtulak sa kanya na bumangon at silipin. Isang text message mula kay Enzo. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit ang lamig nito ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa tingin mo makakatago ka? Ang text message mula kay Enzo ay parang isang digital na tanikala. Kahit na nasa loob siya ng ligtas na apartment ni Daniel, pakiramdam ni Leah ay nakikita pa rin siya ni Enzo. Naabot pa rin siya ng kamay nito. Ipinakita niya ang mensahe sa kanyang kuya na lalong nagpatibay sa determinasyon nito. This is a threat. Itatabi natin ito. Sabi ni Daniel, kinukuhanan ng litrato ang mensahe. Isa pa itong bala para sa atin. Ang sumunod na araw ay ginugol nila sa ospital. Tulad ng sinabi ni Attorney Jose, bawat pasa at galos sa katawan ni Leah ay masusing sinuri, kinuhanan ng litrato at idinokumento sa isang medical legal report. Para kay Leah ang proseso ay isang malaking kahihiyan. Bawat flash ng kamera ay parang isang paghuhusga. Ngunit sa bawat click, ipinapaalala niya sa sarili, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa anak ko. Ito ay para sa katotohanan. Habang nasa ospital, sinubukan ni Daniel na tawagan si Manang Rosa, ang mayordoma sa mansyon ng mga Herrera. Si Manang Rosa ay mahigit 30 taon nang nagsisilbi sa pamilya mula pa noong nabubuhay ang ama ni Enzo. Sa maikling panahon ng paninirahan ni Leah sa mansyon, si Manang Rosa ang isa sa ilang nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. Nagring ang telepono ng ilang beses bago ito sinagot. Hello! Isang mahina at nanginginig na boses ang sumagot. Manang Rosa, si Daniel po ito, kuya ni Leah. Isang sandaling katahimikan. Ay, Sir Daniel, kumusta po? Manang, alam kong mahirap itong hihilingin ko, pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Diretsyong sabi ni Daniel. Tungkol po ito sa nangyari kay Leah kagabi. May narinig po ba kayo kahit ano lang po? Isang sigaw, isang kalabog. Muli katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal. Narinig ni Daniel ang mabibigat na paghinga sa kabilang linya. Sir, pasensya na po kayo. Bulong ni Manang Rosa, ang boses ay puno ng takot. Wala po akong narinig. Mahimbing po ang tulog ko kagabi. Ang pagsisinungaling ay halatang halata. Ang kwarto ng mga katulong ay nasa ibabalang malapit sa kusina. Imposibleng hindi nito narinig ang pagbasag ng isang buong display cabinet. Manang, pilit ni Daniel. Si Leah po nasa ospital ngayon. Kailangan niya ng hustisya. Kailangan niya ng taong magsasabi ng totoo. Isang hikbi ang narinig ni Daniel. Sir, pakiusap po. May pamilya rin po ako. Ang buong buhay ko utang ko sa mga Herrera. Hindi ko po kaya. Pasensya na po. At ibinaba nito ang telepono. Napabuntong hininga si Daniel, puno ng frustrasyon. Gaya ng sabi ni Attorney Jose, ang katapatan o sa kasong ito, ang takot ay isang makapangyarihang tanikala. Ang stress at emosyonal na pagod ay nagsimulang makaapekto sa pisikal na kalagayan ni Leah. Kinagabihan habang naghahapunan sila ni Daniel,
bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang puson. Namutla siya at napahawak sa kanyang tiyan. "Kuya!" Walang pag-aalinlangan isinugod siya ni Daniel sa emergency room ng pinakamalapit na ospital. Ang mundo ni Leah ay biglang lumiit. Ang tanging mahalaga na lang ay ang pintig ng puso ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang oras ng nakakakabang na paghihintay at sunod-sunod na pagsusuri, sinabi ng doktor na nasa panganib ang kanyang pagbubuntis. Threatened abortion. Kailangan niya ng complete bed rest at iwasan ang anumang uri ng stress. Stress, bambambambamo. Mapaklang nang ngumiti si Leah habang nakahiga sa kama ng ospital. Paano niya iiwasan ng stress kung ang buong buhay niya ay isang malaking bagyo? Kinailangan siyang i-admit para sa obserbasyon. Naiwan si Daniel na nagbabantay, ang muka ay guhit-guhit ng pag-aalala at galit. Galit sa sarili dahil pakiramdam niya'y nabigo siyang protektahan ang kapatid. Galit kay Enzo dahil sa lahat ng pinsalang idinulot nito. Habang binabantayan ang natutulog na si Leah, ginamit ni Daniel ang kanyang laptop. Kung hindi niya makukuha ang testimonya, hahanap siya ng ibang paraan. Gamit ang kanyang koneksyon bilang isang top-tier lawyer, nagsimula siyang magsaliksik. Hindi tungkol sa personal na buhay ni Enzo, kundi sa negosyo nito, Herrera Prime Holdings. Bawat kontrata, bawat deal, bawat public record, naghahanap siya ng bitak. Isang maliit na bitak sa perpektong imahe ng imperyo ng mga Herrera. Kinabukasan, habang naglalakad-lakad si Leah sa pasilyo ng ospital para sa isang maikling ehersisyo na inirekomenda ng doktor, isang pamilyar na figura ang kanyang nakasalubong. Si Ava. Nakatayo ito sa labas ng isang pribadong silid, may kausap sa telepono. Nang makita siya nito, ang mukha ni Ava ay nagpakita ng panandaliang pagkagulat na mabilis niyang itinago sa ilalim ng isang maskara ng pekeng pag-aalala. Leah, "Oh my God, anong nangyari sa'yo?" Sabi nito, ibinaba ang telepono at lumapit. "Narinig ko ang balita. Are you okay?" Tiningnan siya ni Leah mula ulo hanggang paa. Suot ni Ava ang isang mamahaling business suit, mukhang galing sa isang mahalagang pulong. Ang kanyang mukha ay perpekto, ang pagkaka-makeup. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Siya ang larawan ng tagumpay at kapangyarihan, lahat ng bagay na binitiwan ni Leah. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Leah, hinawakan ang kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ito mula sa tingin ni Ava. "Dinadalaw ko lang ang tita ko. She's in this wing." Sagot ni Ava, ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Pero ikaw?" "I'm so worried. Enzo is a mess. Hindi niya sinasadya ang nangyari, Leah. He's under so much pressure." Ang pagtatanggol na yon ang mas lalong nagpagalit kay Leah. Pressure, may karapatan ba siyang manakit ng tao? Dahil lang sa pressure, or may karapatan ba siyang ilagay sa panganib ang buhay ng sarili niyang anak? Ang ngiti ni Ava ay bahagyang naglaho. Isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling pinalitan ng awa. "Hindi mo naiintindihan ang mundo niya, Leah. Ang bigat ng responsibilidad na pasan niya. Minsan may mga bagay na nangyayari. Hindi mo naiintindihan ang parehong mga salita, ang parehong insulto." "Ang naiintindihan ko, Ava," matigas na sabi ni Leah, "ay may isang babaeng sumisira sa pamilya ko at nakatayo siya ngayon sa harap ko." Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang maskara ni Ava. Ang kanyang mukha ay naging malamig at matigas. Sumandal siya sa pader, ipinagkrus ang mga braso. Ang tingin niya ay puno ng paghamak at tagumpay. "Kung hindi mo kayang ibigay ang kailangan niya, Leah, may ibang gagawa noon," sabi nito sa isang mapanuyang bulong. Hindi mo siya pag-aari. Ang isang lalaking tulad ni Enzo ay hindi para sa isang simpleng hardinera lamang. Pagkasabi niyoon, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang mga takong ng sapatos nito ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig ng ospital.
Naiwan si Leah na nanginginig hindi sa takot kundi sa matinding galit. Ang bawat salita ni Ava ay isang patunay, isang kumpirmasyon, isang deklarasyon ng digmaan. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang puso ay kumakabog. Umupo siya sa kama at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili para sa kapakanan ng kanyang sanggol. Ang komprontasyon na yon, kahit masakit, ay may naidulot na mabuti. Inalis nito ang lahat ng natitirang pagdududa. Wala nang dapat iyakan. Wala nang dapat panghinayangan. Ang natitira na lang ay ang laban. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Leah dahil sa gamot, nag-vibrate ang cellphone ni Daniel. Isang hindi rehistradong numero, isang text message. Naglalaman lang ito ng 3 salita. Ngunit para kay Daniel, ito ang unang sinag ng liwanag sa isang madilim na lagusan. Ang mensahe ay mula kay Manang Rosa. Kailangan nating mag-usap. Ang text message mula kay Manang Rosa ay isang peligroso, ngunit kinakailangang sinag ng pag-asa. Alam ni Daniel na ang bawat galaw nila ay kailangang maging maingat. Kinabukasan, habang nasa ospital pa si Leah, humanap si Daniel ng paraan. Nagkunwari siyang isang delivery personnel mula sa isang sikat na flower shop at nagpadala ng bulaklak sa pangalan mismo ni Doña Imelda. Sa ilalim ng bouquet, may isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang burner phone at isang mensahe para kay Manang Rosa. Tawagan mo ako dito. 3:00 ng hapon, di? Eksaktong 3:00 tumunog ang burner phone. Sir Daniel, nanginginig na bulong sa kabilang linya. Manang, salamat sa pagtawag. Kalmadong sagot ni Daniel. Ligtas ba kayong makipag-usap? Nasa likod bahay po ako, sir. Nagwawalis, anya. Sir, hindi po ako mapakali. Ang konsensya ko, nakita ko po si Ma'am Leah. Duguan. Ang huling salita ay halos isang hikbi. Hinayaan siya ni Daniel na ilabas ang kanyang takot. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanong, Manang, anong nakita o narinig ninyo noong gabing iyon? At nagsimulang magkwento si Manang Rosa. Hindi niya direktang nakita ang pagtulak. Nasa kusina siya naghahanda ng maiinom nang marinig niya ang sigawan. Narinig niya ang boses ni Enzo galit na galit at ang umiiyak na boses ni Leah. Pagkatapos ang malakas na pagbasag ng mga gamit sa coffee table. Nagtago siya sa gilid ng pinto ng kusina, takot na lumabas, at doon niya narinig ang pinakamasakit sa lahat. Narinig ko pong sumigaw si Ma'am Leah. Ang baby? Baka mapaano ang baby natin. Pagkatapos po noon, yung malakas na kalabog. Yung tunog ng nabasag na salamin, sir, napakalakas. At yung sigaw ni Ma'am Leah, hindi ko po makakalimutan yon. Nakinig si Daniel, ang bawat salita ni Manang Rosa ay parang ginto. Manang, hindi lang po yun ang gabing nagalit si Sir Enzo, hindi po ba? Umiling si Manang Rosa, kahit hindi ito nakikita ni Daniel. Hindi po, sir. Marami na pong beses kapag galing sa opisina na problemado o kapag nalalasing. Minsan ibabato niya ang cellphone. Minsan sisigawan niya si Ma'am Leah nang walang dahilan. Mabait po si Ma'am Leah, sir. Tahimik lang po siyang umiiyak sa kwarto. Ang testimonya ni Manang Rosa ay hindi lang tungkol sa isang gabi ng karahasan. Ito ay isang pattern, isang kasaysayan ng pang-aabuso. Manang, handa po ba kayong sabihin yan sa korte? Tanong ni Daniel. Isang mahabang katahimikan. Sir, natatakot po ako. Pero naawa po ako kay Ma'am Leah. Payag po ako. Para po sa kanya at sa magiging anak niya. Pagkatapos ng tawag pakiramdam ni Daniel, ay nakahawak na siya ng isang matibay na sandata. Samantala, pagkalabas ni Leah sa ospital, pagkatapos ng 2 araw, ibang tao na ang bumalik sa kondo ni Daniel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang komprontasyon nila ni Ava ang patotoo ni Manang Rosa.
at ang panganib sa kanyang dinadala ay nagsama-sama para bumuo ng isang hindi matitinag na desisyon. "Kuya, ayoko nang magtago," sabi niya kay Daniel isang umaga. "Kung gusto nilang maglaro ng marumi, sige, pero gagamitin ko ang nag-iisang bagay na wala sila." Ano yon? Ang katotohanan. Sa tulong ni Attorney Jose, nakipag-ugnayan sila sa isang respetado at batikang journalist, si Miss Katrina Salcedo, isang babaeng kilala sa kanyang integridad at walang kinikilingang pag-uulat. Pumayag si Miss Kapag Salcedo na makipagkita sa kanila sa kondo ni Daniel para sa isang eksklusibong panayam. Dumating siya hindi kasama ang camera crew, kundi isang recorder at isang notepad lamang. Gusto niyang marinig ang kwento, hindi gumawa ng eskandalo. Naupo si Leah sa tapat niya. Sa simula nanginginig ang kanyang boses, ngunit habang inaalala niya ang mga pangyayari, ang boses niya ay tumatag. Ikinuwento niya ang lahat, ang unti-unting panlalamig ni Enzo, ang mga pasaring ni Doña Imelda, ang gabi ng gala, ang komprontasyon, ang pagtulak, ang pag-abandona sa kanya sa sahig at ang banta. "Hindi po ako nagsasalita para sa pera o para sa paghihiganti." Sabi ni Leah, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. "Nagsasalita po ako dahil ayokong lumaki ang anak ko sa isang tahanan na puno ng kasinungalingan at takot. At nagsasalita ako para sa ibang mga babae na maaaring nasa parehong sitwasyon pero takot magsalita tulad ko noon." Si Daniel ay sumingit paminsan-minsan para kumpirmahin ang mga detalye, ipinakita ang kopya ng medical legal report at ang mga litrato ng mga pasa ni Leah. Nang matapos si Mrs. Salcedo ay tahimik ng ilang sandali. "This is a very serious accusation, Leah. The Herreras are a powerful family. Are you ready for the storm that will follow?" "Matagal na po akong nasa gitna ng bagyo, Miss Salcedo," sagot ni Leah. "Panahon na para harapin ko ito." Nang makaalis ang journalist, nakaramdam si Leah ng kakaibang halo ng takot at kaluwagan. Inilabas na niya ang kanyang kwento sa mundo. Wala nang atrasan. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Leah sa kanyang silid, biglang may nag-doorbell. Si Daniel ay nasa isang pulong kaya't nag-iisa lang siya. Sumilip siya sa intercom. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Si Doña Imelda. Nakatayo sa labas ng pinto, suot ang isang eleganteng puting bestida, nakasalamin, at may dalang isang basket ng prutas. Mukha siyang isang mapagmahal na biyenan na dumadalaw. Natigilan si Leah. Anong gagawin niya? Ngunit bago pa siya makapag-isip, naalala niya ang recorder app sa kanyang cellphone. Mabilis niya itong kinuha, pinindot ang record, at maingat na inilagay sa bulsa ng kanyang damit. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. "Mama!" Bati niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Iha," sabi ni Doña Imelda, isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Pumasok ito na parang pag-aari niya ang lugar, inilapag ang basket sa mesa. "Nabalitaan ko ang nangyari. I came to see how you and the baby are doing." Isang nurse na nagbabantay kay Leah para sa kanyang bed rest ang lumabas mula sa kusina. Ngumiti si Doña Imelda sa nurse. "Pwede mo ba kaming iwanan sandali, miss? We just need to talk privately." Tumango ang nurse at pumasok sa kabilang silid, isinara ang pinto. Nang silang dalawa na lang ang nangiti ni Doña Imelda, ay naglaho na parang bula. Ang kanyang mga mata ay naging kasintalim ng patalim. "Narinig ko ang ginagawa mong kalokohan." Simula niya ang boses ay isang mapanganib na bulong. "Nakipag-usap ka sa isang journalist. Talaga bang gusto mong sirain ang pamilyang ito? Ang pamilyang nag-ahon sa iyo mula sa putik. Ang pamilyang ito ang sumira sa akin." Matapang na sagot ni Leah. Tumawa si Doña Imelda, isang tawang nakakakilabot. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. "Wala kang alam, bata. Sa mundong ito, ang mga tulad mo ay disposable. Madaling palitan. Ngunit ang pangalan ng mga Herrera, it endures.
at gagawin ko ang lahat para protektahan ito. Kahit na kumampi pa kayo sa anak ninyong nananakit ng asawa, ang anak ko ay nagkamali. Isang pagkakamali. Diin ni Doña Imelda. Pero ikaw, ang pagsuway mo ay isang deklarasyon ng giyera. At sa giyerang ito, Leah, wala kang panalo. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo ba siyang lumaki na walang ama? O mas masahol pa isang bastardo na walang tatanggaping pangalan? Ang banta ay malinaw. Hindi lang ang kanyang reputasyon, kundi pati ang kinabukasan ng kanyang anak ang nakataya. Ngunit si Leah ay hindi na ang babaeng madaling takutin. Tinitigan niya ang kanyang biyenan sa mata. Mas gugustuhin kong lumaki ang anak ko na walang ama kaysa lumaki sa tabi ng isang halimaw. At mas gugustuhin kong hindi niya dalhin ang pangalan ninyo kung ang pangalang iyan ay simbolo ng karahasan at kasinungalingan. Ang mukha ni Doña Imelda ay namula sa galit. Itinaas nito ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Leah. Ngunit sa huling sandali, ibinaba niya ito. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. You will regret this, Anya. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Pagkasabi niyoon, tumalikod ito, kinuha ang kanyang mamahaling bag at lumabas ng apartment, isinara ang pinto ng may puwersa. Naiwan si Leah na nanginginig ang puso ay malakas na kumakabog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang nararamdaman niya. Mayroon ding tagumpay. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Recording. 0532, pinindot niya ang stop. At sa isang iglap, hawak na niya ang isa pang sandata. Ang boses mismo ng kanyang kaaway na nagkukumpirma ng kanilang maruming laro. Nang dumating si Daniel, ipinarinig niya ito. Ang mukha ng kanyang kuya ay nag-alab sa galit, ngunit mayroon ding paghanga. You were brilliant, Leah. Absolutely brilliant, sabi nito. Ipinasa niya agad ang audio file kay Attorney Jose. Kinabukasan lumabas ang artikulo ni Miss Salcedo sa front page ng isang pangunahing pahayagan at sa online news portal nito. Ang headline, Ginintuang Hawla, ang tahimik na sigaw ng asawa ng isang tycoon. Ang kwento ni Leah na sinamahan ng mga CP mula sa medical legal report at ang patotoo ni Daniel ay sumabog na parang isang bomba sa tahimik at marangyang mundo ng mga elite sa Maynila. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang pangalang Leah Herrera ay biglang naging trending topic. Libu-libong komento ang bumuhos, mga salita ng suporta, galit at pag-aalinlangan. Ang perpektong imahe ni Enzo Herrera, ang golden boy ng real estate, ay nagkaroon ng malaking lamat sa unang pagkakataon. Nasa kondo ni Daniel si Leah nang matanggap niya ang tawag mula kay Attorney Jose. The beast has been poked. Expect retaliation. At hindi sila nabigo. Kinahapunan, isang formal at mayabang na si Enzo Herrera ang humarap sa media sa isang biglaang press conference na ginanap sa lobby ng Herrera Prime Holdings. Sa tabi niya ay ang kanyang pangkat ng mga abogado. Si Ava ay nakatayo sa likuran, hindi bilang isang marketing director, kundi bilang isang anino ng suporta. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ni Enzo ang boses ay sinanay na maging kalmado at mapagkakatiwalaan. Pinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga malisyosong paratang na ibinabato sa akin at sa aking pamilya. Tumingin siya diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang sinanay na kalungkutan. Ang aking asawa, si Leah, ay dumadaan sa isang napakahirap na yugto. Ang kanyang pagbubuntis ay naging maselan at sa kasamaang palad ito ay nagdulot sa kanya ng matinding emotional and psychological distress. Isang kolektibong bulungan ang narinig mula sa mga reporter. Ang mga akusasyong inilathala ay walang katotohanan. Gawa-gawa lamang ito ng kanyang isipan na apektado ng kanyang kondisyon at pinalala pa ng masamang impluwensya ng kanyang kapatid na si Daniel De Leon na matagal nang may personal na galit sa akin. Patuloy ni Enzo.
Mahal na mahal ko ang aking asawa. Ang nangyari ay isang simpleng aksidente sa bahay na pinalaki at ginamit laban sa akin. Ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa puso ni Leah habang pinapanood niya ito sa telebisyon. Hindi lang siya sinaktan, ginagawa pa siyang sinungaling at baliw sa harap ng buong mundo. Hindi ako makapaniwala sa kakapalan ng mukha niya. Nanggigigil na, sabi ni Daniel, halos iba to ang remote control sa TV. Ngunit hindi pa tapos si Enzo. Ang tanging hangad ko ay ang kapakanan ng aking asawa at ng aming magiging anak. Handa akong gawin ang lahat para maayos ito ng pribado. Nakikiusap ako sa publiko na bigyan kami ng privacy sa mahirap na panahong ito. Ang press conference ay isang masterclass sa public relations. Pinalabas siyang biktima, isang mapagmahal na asawang nag-aalala, isang taong sinisiraan. Kasabay nito ang makinarya ng mga herera ay gumagana na sa likod ng mga eksena. Nakatanggap ng tawag si Daniel mula sa isang kaibigan sa industriya. Sinabi nitong ang mga abogado ng herera ay nagpapakalat ng chismis sa mga business circle na si Leah ay may history of mental instability at si Daniel ay isang opportunist na gustong makakuha ng pera mula sa mga herera. Si Doña Imelda naman ay ginamit ang kanyang impluensya sa alta sosyedad. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigang may asawa ng mga general hukom at politiko. Ikinuwento niya ang sarili niyang bersyon na si Leah ay isang social climber na hindi makontento at ngayon ay nag-iimbento ng kwento para makakuha ng simpatiya. May ilang binayaran pa siyang mga dating kakilala ni Leah para magsalita laban dito na nagsasabing weird at moody daw talaga si Leah noon pa man. Ang atake ay mula sa lahat ng direksyon, legal, social, at personal. Ang pinakamasakit na dagok ay nagmula kay Ava. Sa isang panayam sa isang sikat na lifestyle magazine, tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon kay Enzo. Enzo is my boss and a dear friend. Sabi ni Ava, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pekeng kalungkutan. It breaks my heart to see him go through this. Ang masasabi ko lang, nakita ko mismo kung paano siya nagtitiis. At ako rin ay naging biktima ng hindi makatwirang selos ni Leah. May mga pagkakataong sinusugod niya ako sa opisina, pinagbibintangan ng walang basihan. It was very unprofessional and, frankly, very scary. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Hindi kailanman ginawa yun ni Leah. Ngunit sa pag-arte ni Ava, na sinamahan pa ng kunwaring pangingilid ng luha, marami ang naniwala. Ang naratibo ay dahan-dahang nagbabago, si Leah na ang kontrabida. Sa loob ng kondo naramdaman ni Leah ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kuya, paano kung maniwala sila? Tanong niya, ang boses ay basag. Paano kung isipin ng lahat na ako ang masama, na nababaliw ako? Lumuhod si Daniel sa harapan niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mahalaga kung anong isipin nila. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At ang katotohanan, Leah, ay nasa panig natin. Desperado na sila. These are the moves of desperate people. Huwag kang bibitaw. Nang gabing iyon, isang legal na sulat ang dumating sa kondo, inihatid ng isang courier. Isang cease and desist letter mula sa mga abogado ni Enzo na nag-uutos kay Leah na bawiin ang kanyang mga pahayag, kung hindi ay sasampahan siya ng kasong libel. Ito ay isang formal na deklarasyon ng legal na digmaan. Good, sabi ni Attorney Jose nang tawagan siya ni Daniel. This is what we wanted. They are showing their hand. Let them file. We will counter with our own. Ipinasa ni Attorney Jose ang lahat ng kanilang ebidensya sa piskalya. Ang medico-legal report, ang mga litrato, ang testimonya ni Daniel, ang audio recording ng pagbabanta ni Doña Imelda, at ang text message ni Enzo. Opisyal nang nagsampa sila ng kaso para sa paglabag sa Anti-Violence Against Women
and Their Children Act RA 9262. Nang kumalat ang balita na opisyal ng may kaso, muling nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na ito tsismis, isa na itong usapin ng batas. Ang korte ay nagtakda ng petsa para sa unang preliminary hearing. Ito na, ang unang paghaharap. Handa ka na ba? Tanong ni Daniel kay Leah 2 araw bago ang pagdinig. Tumingin si Leah sa salamin. Ang kanyang muka ay pagod. May dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata niya mismo ay hindi natakot. Ang mga ito ay matatag. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Para sa kanya, kuya, sagot niya. Para sa kanya, handa ako sa lahat. Ang mga desperadong hirit ni na Enzo, Doña Imelda at Ava, sa halip na sirain siya, ay mas lalo lang nagpatigas sa kanyang loob. Ang bawat kasinungalingan ay nagbigay sa kanya ng mas maraming dahilan para lumaban. Ang bawat pag-atake ay nagpatibay sa kanyang desisyon na hindi na siya muling uurong. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating na may kasamang mabigat at kulay abong kalangitan na para bang nakikiramay ang panahon sa tensyon na bumabalot sa syudad. Pagbaba pa lang ni Leah Daniel at Attorney Jose mula sa sasakyan, sinalubong na sila ng isang pader ng mga kamera-mikropono at nag-uunahang mga tanong mula sa media. Leah, anong masasabi mo sa paratang ni Enzo na hindi ka stable? Totoo bang sinusugod mo si Ava sa opisina? Mrs. Herrera, ano ang inaasahan ninyo sa hearing ngayon? Ang ingay ay nakabibingi. Ang mga flash ng kamera ay nakakabulag. Sa isang iglap na ramdaman ni Leah ang panunumbalik ng takot. Gusto niyang magtago yumuko at takpan ang kanyang mukha. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Daniel na marahang humawak sa kanyang siko, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Huminga siya nang malalim itinuwid ang kanyang likod at tiningnan ang mga kamera ng diretso sa lente. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang katahimikan at matatag na tindig ay mas malakas pa sa anumang sagot. Inalalayan siya ni Daniel at Attorney Jose na parang mga bantay habang binabagtas nila ang magulong daan papasok sa Hall of Justice. Sa loob ng silid hukuman ng hangin ay mas mabigat, malamig, formal. Nakaupo na sa kabilang panig si Enzo, kasama ang kanyang pangkat ng mga abogado. Nakasuot ito ng isang perpektong plansadong suit, ang buhok ay maayos na nakasgel. Ngunit ang ugat sa kanyang leeg at ang mahigpit na pagkakakuyom ng kanyang panga ay nagpapakita ng galit na pilit niyang itinato. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na ngangisi ang gumuhit sa labi ni Enzo, isang nangisi na nagsasabing, "Wala kang laban sa akin." Hindi nagpatinag si Leah. Tinitigan niya ito, pabalik ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang tahimik na paghamon. Umupo siya sa pagitan ni Daniel at Attorney Jose, ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan na tila humuhugot ng lakas. Nagsimula ang pagdinig. Ang unang bumanat ay ang abogado ni Enzo, isang matandang lalaki na may mapanuyang ngiti. Inilatag niya ang kanilang naratibo. Si Leah ay isang asawang selosa, emosyonal, na unstable at nag-iimbento ng kwento para sirain ang kanyang asawa na posibleng ginagatungan pa ng kapatid na may pansariling interes. Your Honor, we are here today because of a simple domestic accident blown out of proportion by a woman prone to hysterics and manipulated by her brother, deklara ng abogado. Pagkatapos iprinisenta nila ang kanilang mga saksi. Isang socialite na kaibigan ng pamilya ang tumestigo na nakita niya raw si Leah na sumisigaw na parang baliw sa isang party noon. Isang dating kasamahan sa trabaho na halatang binayaran ang nagsabi na si Leah ay laging malungkot at mahirap basahin. Ang bawat testimonya ay idinisenyo para ipinta si Leah bilang isang taong hindi kapani-paniwala. Habang nakikinig, nanatiling kalmado si Leah, tulad ng ipinayo sa kanya ni Attorney Jose. Let them throw their stones.
They will eventually run out. Anya. Nang pagkakataon na ng kanilang panig, tumayo si Attorney Jose. Hindi siya nagsalita ng marami. Your Honor, simula niya ang boses ay kalmado at may autoridad. My client is not here to engage in a battle of gossip and character assassination. We are here to present facts, and the facts are clear. Ipinresenta niya ang medical legal report. Detalyado, clinical, walang emosyon. Binasa niya ang findings, multiple contusions and lacerations, consistent with blunt force trauma and impact against a sharp broken surface. Pagkatapos ipinakita niya ang mga litrato, ang malalaking pasa sa braso at likod ni Leah, ang mga hiwa, ang silid hukuman ay panandali ang natahimik. Maging ang abogado ni Enzo ay hindi makatingin, ngunit hindi pa tapos si Attorney Jose. Your Honor, the defense claims this was an accident. But what kind of accident is followed by a threat? Ipinresenta niya ang text message ni Enzo. Sa tingin mo makakatago ka, muling umugong ang bulungan sa korte. Ang mukha ni Enzo ay nagsimulang mamula sa galit. And what kind of loving concerned family offers money to silence a victim? Patuloy ni Attorney Sai. At ipinarinig ang audio recording ng usapan ni Leah at Doña Imelda. Ang boses ni Doña Imelda malamig mapagmataas at nagbabanta ay pumuno sa silid. You cannot win against us. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako. Ang epekto ay parang isang bomba. Maging ang hukom ay napailing. Si Doña Imelda na nakaupo sa likuran ay namutla. Nang turn na ni Leah para magsalita, tinanong siya ni Attorney Jose ng isang simpleng tanong. Mrs. Herrera, ano po ang gusto ninyong mangyari? Tumayo si Leah humarap sa hukom. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay payapa, ngunit matatag. Your Honor, hindi po ako humihingi ng pera. Hindi po ako humihingi ng awa. Simula niya. Isang bagay lang po ang hinihiling ko, ang kaligtasan ko po at ng anak na dinadala ko. Huminga siya ng malalim. At para po mapatunayan na hindi ako nagsisinungaling na hindi po ako baliw, mayroon po akong isang kahilingan, hilingin po ninyo sa kampo ng aking asawa na isumit ang CCTV footage mula sa hallway ng aming bahay noong gabi ng insidente. Ang buong silid ay natigilan. Ito ay isang sugal. Isang matapang na sugal. Sinabi sa kanila ni Daniel na may mga kamera sa labas ng bawat pangunahing silid ng mansyon para sa seguridad. Hindi nila alam kung gumagana ito o kung binura na. Ngunit ang paghamon mismo ay isang malakas na pahayag. Ang abogado ni Enzo ay biglang napatayo. Objection, Your Honor. That is irrelevant fishing for evidence, ngunit huli na. Ang reaksyon niya ay isang kumpirmasyon. Ang pamumutla sa mukha ni Enzo ay isang pag-amin. Bakit attorney? Tanong ni Attorney Jose na may kasamang matamis na ngiti. Kung aksidente lang ang nangyari, hindi ba't ang CCTV footage ang magpapatunay na nagsasabi ng totoo ang kliyente ninyo, maliban na lang kung may itinatago kayo? Ang mukha ng abogado ni Enzo ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ito makasagot. Tumingin ang hukom sa kampo ni Enzo, ang mga mata ay naniningkit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leah. The court will take this request into consideration. Sabi ng hukom, I am ordering the defense to produce the said footage on the next hearing. Failure to do so will be taken against you. Pagkasabi niyon, ipinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Tapos na ang pagdinig. Ngunit alam ng lahat ng nasa silid na yon, isang malaking laban ang katatapos lang na ipinanalo ng panig ni Leah. Ang kanilang matapang na sugal ay nagbunga. Nasukol nila ang kalaban. Habang papalabas, nilapitan sila ni Daniel. May source ako sa security agency ng village nila. Bulong nito. Susubukan kong makuha ang kopya bago pa nila ito mabura
o manipulahin. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, si Leah ang may hawak ng mas malakas na baraha. Ang 2 linggong pagitan, bago ang susunod na pagdinig, ay parang isang walang katapusang digmaang nerbiyos. Ang utos ng hukom na ilabas ang CCTV footage ay isang malaking bomba na sumabog sa kampo ng mga Herrera. Gabi-gabi, hindi mapakali si Leah. Paano kung sirain nila ang ebidensya? Paano kung manipulahin ito? Ngunit si Daniel gamit ang lahat ng kanyang koneksyon ay gumalaw ng mas mabilis. Sa pamamagitan ng isang source, sa loob ng security provider ng village, isang dating kliyente na may utang na loob sa kanya, nagkaroon siya ng access sa cloud backup ng security system ng mansyon at nandoon nga, hindi nabura, isang digital na multo na naghihintay na magsalita. Samantala, mas lalong naging desperado ang mga Herrera. Sinubukan nilang mag-alok ng mas malaking pera kay Leah sa pamamagitan ng mga back channel na agad tinanggihan ni Attorney Jose. Nagpakalat sila ng mas maraming tsismis, ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng publiko at ng korte ay nakatuon na sa iisang bagay ang video. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang korte ay mas siksikan kaysa dati. Ang hangin ay halos pwedeng hiwain sa sobrang tensyon. Pagpasok ni Leah naramdaman niya ang mga mata ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga matang mapanghusga, kundi mga matang nag-aabang. Si Enzo ay naroon na ang mukha, ay mas maitim pa sa kulay abong suit na suot niya. Sa likuran niya naroon si Doña Imelda. Ang postura ay matigas, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang mamahaling pamaypay ay hindi maitatago ang kaba. Si Ava ay wala sa paligid. Tila lumayo na ito nang magsimulang uminit ang sitwasyon. The court is now in session. Anunsyo ng hukom. Agad na tumayo ang abogado ni Enzo. Your Honor, regarding the court's order. Unfortunately, the CCTV system in my client's residence suffered a technical glitch that night. The footage for that specific time frame was corrupted and is irretrievable. Isang kolektibong ng pagdududa ang narinig sa buong silid. Maging ang hukom ay napakunot ng noo. How convenient, Counselor, malamig na sabi ng hukom. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang abogado, tumayo si Attorney Jose, isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Your Honor, perhaps we can be of assistance, anya. While our counterparts were dealing with their technical glitch, my colleague Mr. Daniel De Leon managed to secure a backup copy of the footage from the system's cloud server. With the court's permission, we would like to present it. Kung ang isang karayom ay nahulog sa sandaling iyon, maririnig ito sa buong korte. Ang mukha ni Enzo ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pamaypay sa kamay ni Doña Imelda ay biglang tumigil sa paggalaw. Ang kanilang abogado ay natigilan ng bibig, ay bahagyang nakabukas. Sila ay na-checkmate. Proceed! Utos ng hukom, ang interes ay halatang halata. Isang malaking screen ang inilabas sa harap. Ang ilaw sa korte ay bahagyang pinatay at nagsimulang umandar ang video. Ang video ay mula sa isang anggulo sa itaas ng hallway, kitang-kita ang pinto ng sala. Walang audio. Ang unang eksena ay ang pagpasok ni Enzo at Leah mula sa pinto. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan kahit sa silent video. Pagkatapos ay nawala sila sa frame pumasok sa sala. Ang sumunod na ilang minuto ay puro paghihintay. Pagkatapos, biglang may lumipad na bagay, isang magazine, mula sa sala, palabas ng hallway, sinundan ng iba pa. Pagkatapos ay isang malakas na pagyanig na hindi nakita ngunit naramdaman sa pag-alog ng kamera, ang pagbagsak ng coffee table. Pagkatapos ang pinakamatinding eksena, si Leah, lumabas siya sa frame paatras na parabang may iniiwasan. At pagkatapos si Enzo, sumunod ito, ang mukha ay contorted sa galit. Nakita ng lahat ang maras na pagtulak. Hindi ito isang simpleng tulak. Ito ay isang pag-atake.
Ang katawan ni Leah ay tumilapon paatras na wala sa frame. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ang mas nagpatigil sa hininga nang lahat ng display cabinet na nasa gilid ng hallway ay biglang nayanig at ang mga salamin nito ay sumabog palabas isang ulan ng kumikinang na bubog. Ang huling eksena ang imahe ni Leah, nanginginig, na gumagapang palabas ng sala ang kanyang damit ay may madilim na mantsa. At si Enzo, nakatayo lang pinapanood siya bago malamig na tumalikod at naglakad patungo sa kanyang study. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Walang kailangang sabihin. Ang video ang nagsalita para sa lahat. Dahan-dahang ibinalik ang ilaw. Ang lahat ng mata ay nasa iisang tao, si Enzo Herrera. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isa pang tao. Payag po akong tumestigo. Lahat ay napalingon sa likuran. Nakatayo doon si Manang Rosa, nanginginig ang mukha ay basang-basa ng luha. Kasama niya si Daniel. Manang Rosa, tawag ni Attorney Jose. Please come forward. Sa kanyang testimonya isinalaysay ni Manang Rosa ang lahat ng mga sigaw na narinig niya ang tunog ng pagbasag, ang pag-iyak ni Leah para sa sanggol at ang kasaysayan ng pag-aabuso. Bawat salita niya ay tumutugma sa ipinakitang video. Ang lahat ng depensa ng kampo ni Enzo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Ang kontrol na pilit na pinanghahawakan ni Enzo sa loob ng maraming linggo ay biglang bumigay. Ang kanyang pride, ang kanyang pangalan, ang kanyang mundo, lahat ay gumuho sa harap niya. Sinunggaling. Tumayo siya, ang upuan ay tumumba sa likod niya. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsisilitawan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop. Lahat kayo mga sinunggaling mga traitor. Itinuro niya si Manang Rosa. Wala kang utang na loob. Pinalamon kita. Pinakain ko ang pamilya mo. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Pagkatapos ang kanyang tingin ay bumaling kay Leah. Isang tingin na puno ng purong pagkamhi. At ikaw, sigaw niya ang boses ay dumadagundong sa buong silid. Ikaw ang sumira sa buhay ko, isang hamak na babae lang dapat. Hindi na kita pinakasalan. Dapat pinabayaan na lang kitang mabulok sa kahirapan. Order, order in the court. Sigaw ng hukom paulit. Ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit si Enzo ay wala na sa sarili. Para siyang isang bulkan na sumabog. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga abogado, ngunit iwinaksi niya sila. You think you won. Sigaw niya kay Leah habang sinusubukan siyang hawakan ng mga gwardiya ng korte. Hinding-hindi. Ako papayag na mapunta sa iyo ang kahit isang sentimo. Mamatay ka na lang kasama ng bastardo mong anak. Ang huling mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ng lahat. Ang karahasan, ang pagkamuhi, ang pagtanggi sa sariling anak. Sa harap ng hukom ng media at ng buong mundo, inamin niya ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng isang testimonya, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling hindi makontrol na galit. Ang halimaw na pilit niyang itinatago ay sa wakas ay nagpakita. Take this man out of my courtroom. Nag-aalab na utos ng hukom. Habang kinakaladkad palabas si Enzo ng mga gwardya, patuloy pa rin itong sumisigaw ng mga mura at pagbabanta. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang perpektong buhok ay nagulo. Ang imahe ng Golden Boy ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Nang sa wakas ay naisara na ang pinto at muling tumahimik ang lahat, ay nakatingin kay Leah. Nakaupo lang siya, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Alam niyang tapos na ang laban. Ang pagsabog ni Enzo sa korte ay ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang hatol ng hukom nang ito ay lumabas, makalipas ang isang linggo, ay mabilis
at walang kinikilingan. Isang permanent protection order ang ipinataw kay Enzo. Bawal na siyang lumapit o makipag-ugnayan kay Leah habang buhay. Ang kasong kriminal para sa physical and psychological abuse ay umusad at dahil sa bigat ng ebidensya, halos sigurado na ang kanyang pagkatalo. Ang balita ng kanyang pag-aamok sa korte, kasama ang video, ay naging viral. Ang Herrera Prime Holdings ay nagpanik. Ang kanilang stock value ay bumagsak sa isang gabi. Ang mga board members sa isang emergency meeting ay walang pagpipilian kundi pilitin si Enzo na mag-resign bilang CEO para iligtas ang natitirang reputasyon ng kumpanya. Nawasak ang imperyo ni Enzo, hindi dahil sa galing ng mga abogado, kundi dahil sa sarili niyang galit na hindi niya nakontrol. Sa labas ng Hall of Justice, pagkatapos basahin ang pinal na desisyon, muling hinarap ni Leah ang media. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang mga tanong ay hindi na mapanuri, kundi puno ng paghanga. Ang mga kamera ay hindi na parang mga sandata, kundi mga saksi sa kanyang tagumpay. Hawak ang kamay ni Daniel sa isang tabi at ni Attorney Jose, sa kabila humarap siya sa kanila. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay kalmado at puno ng dignidad. Ang araw na ito ay hindi lang tagumpay para sa akin. Simula niya, ito ay tagumpay para sa katotohanan at ito ay isang mensahe. Tumingin siya diretso sa isang kamera. Isang mensahe para sa lahat ng babaeng nasa dilim at takot na nag-iisip na sila ay nag-iisa. Hindi po kayo nag-iisa. Mayroong tulong. Mayroong pag-asa. Huwag kayong matakot na basagin ang katahimikan. Hindi niya binanggit si Enzo. Hindi niya binanggit ang paghihiganti. Hindi ko ito ginawa para sirain ang isang tao. Pagtatapos niya ang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang malaki ng tiyan. Ginawa ko ito para bumuo ng isang ligtas na mundo para sa aking anak. Maraming salamat po. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang lumayo sa magulong media. Habang naglalakad naramdaman ni Leah ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat, isang pasanin na matagal na niyang dinadala. Sa wakas malaya na siya. Ang mga sumunod na buwan ay isang panahon ng paghilom. Si Doña Imelda matapos ang eskandalo ay naglaho sa social scene. Ang sabi-sabi, nagkulong daw ito sa kanilang mansyon. Dala ang kahihiyan ng pagbagsak ng pangalan ng mga Herrera. Si Enzo ay nahaharap sa kanyang mga kasong kriminal. Ang kanilang mundo na dati napakalaki at makapangyarihan ay biglang lumiit. Si Leah naman sa tulong ni Daniel ay nagsimulang buuin muli ang kanyang buhay. Bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig, landscape architecture. Nagsimula siya sa maliliit na proyekto, nagdedesenyo ng mga hardin para sa mga kaibigan. Ang bawat halamang kanyang itinatanim, ang bawat disenyong kanyang ginagawa, ay parang isang paraan ng pagpapagaling sa sarili. Isang hapon ilang linggo bago ang kanyang panganganak, pinuntahan niya si Manang Rosa. Ang matanda ay umalis na sa serbisyo sa mga Herrera at ngayon ay namumuhay ng simple sa isang maliit na bahay sa probinsya. Dala ni Leah ang isang basket ng prutas at isang sobre na may lamang tulong pinansyal. "Huwag po, Ma'am Leah. Sobra-sobra na po," sabi ng matanda na iiyak. "Manang ito po ay pasasalamat, hindi bayad." Sagot ni Leah, hinawakan ang kamay ng matanda. "Ibinigay niyo po sa akin ang katotohanan. Iyon po ay isang regalong hindi mababayaran ng kahit anong halaga." Niyakap niya ang matanda. Sa yakap na yon pareho silang nakahanap ng kapayapaan. Dumating ang araw na pinakahihintay. Sa isang tahimik na silid sa ospital, habang ang ulan ay marahang pumapatak sa labas, isinilang ni Leah ang isang malusog na batang lalaki. Habang hawak niya ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit at hirap na kanyang pinagdaanan ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang dalisay at walang kapantay na pagmamahal. Pinangalanan niya itong Leo, na ang ibig sabihin ay leon. Isang simbolo ng lakas at katapangan. Sa binyag ni Leo, ang simbahan ay puno hindi ng mga socialite kundi ng mga taong tunay na nagmamahal
Kay Leah si Daniel na siyang ninong, si Attorney Jose, si Manang Rosa, at ang mga kaibigan na nanatili sa kanyang tabi. 1 taon ang lumipas. Sa isang maliwanag na umaga, sa isang bagong bukas na gusali, sa Quezon City, pinutol ni Leah ang isang pulang ribbon. Ito ang Leah's Haven, isang maliit na foundation na kanyang itinayo gamit ang bahagi ng nakuha niyang settlement mula sa kanilang paghihiwalay. Ito ay isang halfway house para sa mga biktima ng domestic abuse na nag-aalok ng legal na tulong, counseling at livelihood training. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, tiningnan ni Leah ang kanyang anak na masayang karga-karga ni Daniel. Ang maliit na si Leo ay tumatawa, ang mga mata ay kumikinang puno ng buhay at walang muwang sa bagyong pinagdaanan ng kanyang ina. Lumapit sa kanya si Daniel, iniabot ang bata. "I'm so proud of you, Leah," bulong nito. Niyakap ni Leah si Leo. "Tayo ang gumawa nito, kuya." Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay nagniningning. Sa isang sulok ng hardin na siya mismo ang nagdisenyo, isang maliit na puno ng nara. Ang nagsisimula palang tumubo, matatag, matibay, at nakatanim sa isang lupang malaya sa takot. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Hindi na siya si Leah Herrera, ang asawa ng isang tycoon. Hindi na siya ang biktima sa isang ginintuang hawla. Siya si Leah De Leon, isang ina, isang survivor, isang tagapagtayo ng mga hardin at ng mga bagong simula. At habang nakatingin siya sa hinaharap, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga ngiti ay totoo. Isang ngangiting mapayapa, buo at tunay na malaya.